Nasayop ang katawhan nga nagahuna-huna nga huyang og kabong kaguna ang usa ka karaang building sa sentro nga bahin sa syudad nga mao ang Guiliamax. Gumikan human sa inspeksyon kanadtong Nobyembre 21 sa grupo sa mga engineers nasuta nga lig-on pa kaayo ang maong establishmento. Actually gahapon nagkandak ang office together with the SEAD and Structural Engineers Association of Davao and the City Engineers Office. Tatlo ka team ang nag-joint inspection, composite team na nag-inspect sa Guiliamax building. So that time pag inspeksyon na mo gahapon, wala na may nakitaan ang team na major cracks or damage sa building, no? Nalay mga primary cracks sa beam or sa column pero tolerable ra kayo. Ang ano lang dito, ang issue lang dito sa Guiliamax is yung mga yung mga falling hazards. Tong mga glass, tong mga parapet nila. Dugang ni Engineer Awayan nga aduna sila'y rekomendasyon sana nag-iya sa building gumikan sa mga debris sa ibabaw nga bahin. Subay usab sa structural certification nga pirmado ni Engineer Gregorio Origenes base sa resulta sa ilang structural design review o inspeksyon nasuta nga safe for occupancy ang Guiliamax building. Wala lang kini maggamit gumikan walay parking area. Kung tanaw nimo ang building, tanaw nila physically murag dili safe pero structurally very safe sa. Actually, may structural certificate na gi-submit pod sa office na gi-certify jud na ang building is stable. Ang mga katawhan nga nasa duol sa Guiliamax nga nimutang sa kanto Jose Katoliko o Santiago Boulevard adunay komento kabahin sa maong building. Ay sa una, gwapo gina siya nga building, sir. Sa una pa nga panahon, bata pa ko ato. Pero karon tong pag-abot na ko diri, sir, nga nag-start ko og salon-salon diri. Mo na ako nadunggan nga wala na daw nila gi-operate ni tungod kay kuan na daw kanang gabok, kanang basig maglinog daw, mahugno, ana ilang amo na ako nadunggan, sir. Pero based po sa mga security diri kay diri man kakaon sa amo ang napangutanan nako. Dili man daw okay man daw ang building. Tong last nga nang nag-ano dira nga tong taga BDO, parking area gid ilang problema. Ang gihuna-huna gyud nako ani Sir Barn ko patay na adjud baya mi diri sa salon nya do. Taas ra ba jud kay nang nang pader. Matakpan jud mi. Ang isip nako ato managa na lang gyud mi diha sa tunga-tunga sa karsada og in case emergency makuan na. Pero paggawas na mo dira sa entrance sa salon, sir, pagtan-aw na mo wala man jud siya na ingon nga natarog. Maurag gihapon siya ba inkulig-on jud kayo ning Guiliamax oy. Ipaklaro ni Pascual nga naka-inspeksyon na sila og 50 ka buildings sama sa mga malls, hospitals, mga eskwelahan, hotels o ubang pribadong establishmento. Nakabutang na usab sila og tagging nga nakaklasipay sa green, pasabot gagmay ang mga liki, yellow, dagko ang mga liki, o red, mas dagko ang damyos og dili pasudlan og tao. Actually, ang mga ginahimo sa mga inspectors based sa mga guidelines sa AMUA, itag ang mga buildings as green, yellow, or red. So, kung green siya, mauning mga inspected ang kategory niya, maski na ay mga hairline cracks diha, mahulog siya diri sa green. Pero pag yellow, matong mga nanay mga major cracks o ang red is katong off limits. Ang yellow di ay restricted. Oo, ang red morning off limits katong sa sulti jud ka nga jud nga nagtipak-tipak na jud ang mga major mga structural elements no sama sa columns, beams, trusses, mo ni ang ginatan-aw jud sa structure sa ingani yung mga sitwasyon. So diri sa off limits nga di gid siya pasudlan o pasabot nga. So pila man naka-establishment na ro? Ang akong data pa lang diri is base pa lang ni sa Sabado o Lunes nga mga inspections. Wala pa na-appeal diri ang kahapon kay take time na pud ang pagdugang. So pero sa mga malls naay natag na duha ka red. So meaning
dagko man ang mga malls, may mga area dito nga may red, pero hindi ibig sabihin na ang tibuok building ay red. Portion lang. Oo, portion lang. And restricted. So, siguro kung makasuroy mo sa atong mga dagkong malls, may mga portion dito nga naka-red. Di pa siya pwede pasudlan. Sa karon, nagapadayon ang inspeksyon og tagging nga ginahimo sa UBO, kauban ang mga miyembro sa Association of Structural Engineers of the Philippines. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason sa Brigada News Jansan, Brigada News.